33 beses na pagsubok sa tubo. Sa wakas, nagdadalang tao na ako. Masaya siguro ang asawa ko kapag nalaman niya. Siguradong masaya siya. Ano? Ang sperma na ginamit mo para sa pagsubok sa tubo ni Tang Pingli ay binili mo lang ng basta-basta, dekalidad na sperma. Kaya hindi siya magkakaanak. At hindi ko rin siya minahal. 7 taon kitang minahal, sa huli ay isang malaking katatawanan lang pala. Walang dapat ikalungkot, dapat lang naalisin ang bulok na laman. Wetang. Sigurado ka bang ibibenta mo ang 20% na shares ng Pay? Salu. Sigurado. Paalala ko lang sa'yo. Kapag pumirma ka na sa kontratang ito, magkakaroon ako ng 51% na shares ng Pay. Magpapalit ng may-ari ang Pay. Ang asawa mong si Paige ay talagang mawawalan ng lahat. Kuya Ai. Buntes ako. Anak Montag ito. Ang ganda naman, Shu. Alam mo. Ikaf lang ang mahal ka o. Kaya. Pwede bang hiwalayan mo si Tang Pingli at pakasalan mo ako? Ang ama ni Tang Qingli ay partner ng Pei. Minana niya mula sa kanyang ama. Ang 20% na shares ng Pei. Pero huwag kang mag-alala. May kasunduan kami bago ikasal. Kung hindi siya makakaanak sa loob ng 7 taon. Ang shares ay mapupunta sa akin. At hiwalayan ko siya. Sa tamang panahon, hiwalayan ko siya. Ang galing mo talaga, Kuya Aji. Gusto ko siyang mawalan ng lahat. Maganda, sa'yo na ang 1 bilyon sa loob ng 1 araw. Hintayin kita sa ibang bansa para sa turnover. Wala gamitin mo ang dekalidad na sperma. Para saktan ako, tapos na ang ating pag-aasawa. Hihintayin ko ang araw na maghirap ka at magsisisi. May dokumentong kailangang pirmahan ni Boss Pei. Si Shu ang magiging chief secretary ko. I-turnover mo sa kanya ang lahat ng iyong trabaho. Kumusta, Ms. Tang? Ako si Lin Xiu. Gusto ko siyang agad na mapalapit sa akin. Paige, ganito ka ba magmahal? May business investment bukas. Mag-leave ako ng 1 araw. Wala akong oras. Simulan na natin ang turnover ngayon. Galit ka ba? Dati sa oras na ito, siya ay mas mabuti ito, basta makuha ko lang ang 20% ng shares, wala akong pakialam sa iba. Huwag mo siyang pansinin, makinig ka. Kapag kailinsyo, ang bait-bait mo. Pero sa akin, kahit ngiti wala kang maibigay. PG. Malapit na, makakasama mo na ang iyong linsyo. Magkasama na kayo. Sino ang nagpahintulot sa iyong tanggalin ang pangalan ko? Sabi ni Kuya Ai. Ang opisina na ito ay akin na ngayon. Pinapalayas ka niya. Dito.
Paano? Ayaw mong umalis. Sige, kung ganong. Nasaan ka? See you. Ete, ibinalik ko na sa iyo ang opisina na ito. Bakit Montag pa ako sinaktan? Gusto mo ba akong patayin? Hindi maganda, may nangyari kay Shu at sa bata. Ziyu, okay ka lang ba? Tangking Li, sobra ka na. Sabi ni Ete, hindi ako karapat-dapat na umupo dito sa opisina. Babalik na lang ako sa labas. Ete, huwag kang magalit. Si Kuya Aji lang ang nakakita sa hirap ko, kaya pinapasok niya ako dito. Kung hindi ka masaya, edi huwag na. Hindi ka talaga karapat-dapat. 7 taon akong naghirap sa Paycorp. Bago ko narating ito, bakit mo agad gustong agawin? Ang posisyon ko, Nga, si boss ang araw-araw nagtatrabaho ng husto. Hanggang hating gabi, nagdala ng malaking kita sa kumpanya. Bago niya nakuha ang posisyon na ito, hindi talaga siya karapat-dapat bilang baguhan. Kahit na dahil sa trabaho, ang opisina na ito ay malapit kay Boss Pei. Si Boss Tang ang asawa ni Boss Pei. Dapat siya ang nakaupo dito. Kung galit si Ate, babalik na lang ako. Buntis pa si Shu. Hindi siya dapat pinahihirapan sa trabaho. Tama na. Tangking Li, ako ang presidente NG Paycorp. Huwag mong dalhin dito ang iyong ugali NG workplace bullying. sinasabi mong binubuli ko si Linshu. Tingnan ninyo, ang singsing ni Lin Shu ay kapareho ng wedding ring ni Boss Tang. Ibinalik mo ang wedding ring natin kay Linshu. Shu ang magiging punong sekretarya ko. Ang galing niya sa trabaho. May problema ba kung bibigyan ko siya ng singsing? Paano magkakaroon ng parehong modelo ng singsing sa kasal? Itong modelo ng singsing sa kasal, maliban kung espesyal na ipinagawa. Kung hindi, imposibleng magkaroon ng parehong modelo. Boss Pei, hindi mo ba papalitan ang asawa mo? Kung wala kayong ginagawa, gusto nyo bang bayaran ko na lang ang sweldo nyo? At umalis na kayo? Mula ngayon, ang opisina na ito ay kay Shu. May bakanteng pwesto sa labas ng work area malapit sa banyo. Doon ka lumipa. Mula ngayon, lahat ng ito ay akin na. Anong gagawin mo? Mga alak at antigong ito ay nakakahalaga ng milyon-milyon. Nababaliw ka ba? Tigil Montag na yan. Tigil. Iparenovate mo na lang. Anong nangyari? Mrs., ang kwarto mo. Si PG. Pinaputok ng asawa mo ang mga bodyguard para matuto ka ng leksyon. Mrs., ang bait mo sa asawa mo, tapos ganito ang gagawin niya sa'yo. Dahil lang pinutok ko ang opisina. Sa harap ni Linshu. Pinaputok niya ang kwarto ko. Pinaputok din niya ang 5 kotse mo. S.A. Gara. PG, cute ba itong teddy bear? Isa pang litrato. Tama na.
Sunugin mo na lahat. Kaya hindi siya magkakaanak at hindi ko siya minahal. May kasunduan kami bago ikasal, kung sa loob ng 7 taon. Hindi siya magbuntis, ang shares ay mapupunta sa akin. At maghihiwalay kami. Noon, kinokolekta ko ang mga bagay na itinapon mo. At itinago pero nakalimutan ko. Ang itinapon ay hindi minahal. Huwag kang mag-alala, 5 araw na lang. Pupunta ako sa ibang bansa, hindi mo na kailangang magputok. Magsasara ang kumpanya ng Pay. Ete, hindi ko akalain na magkakasama tayo sa investment meeting. Ate, Huwag mo akong hawakan. Kuya Ai, gusto ka ulang maging close kay ate. Mali ba yon? Kagabi, inalagaan mo ako buong gabi. Dapat pinahinga mo na lang, pero pinarito mo pa ako para samahan ako sa investment meeting. Wala kang kamag-anak dito, kaya nag-aalala ako sa'yo. Isang gabi lang, kaya ko yan. Isang gabi lang, noong napupuyat ka hanggang sa magdugo ang tiyan mo. Nakatutok ako sa tabi mo, ilang oras ang ginugol ko para gumaling ka. Yan ba ang sinasabi mong isang gabi lang? Ete, bakit parang masama ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nagagalit? Pasensya na, hindi ko sinasadya na makasama si Kuya Aji. Walang kapatid na babae ang ina ko, hindi ko karapat dapat tawagin kang ate. Kung ikaw ay kabit, huwag kang magpanggap. Ikaf. Kuya Aji, mga kagalang-galang na panauhin. Magsisimula na ang ating investment meeting. Mangyaring umupo na ang lahat. Kuya Ai. Pasensya na sa abala, tayo na rin. Una, ating anyayahan ang project leader ng Chunky AI. Si MS Wang sa entablado para magbigay ng project introduction. Palakpakan natin. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano binabago ng AI ang buhay nating mga tao. Malapit na akong umalis sa base papuntang ibang bansa. Kailangan ko sa investment meeting na ito. Maghanap ng mga promising projects para mag-invest, para kumita pa ako. Salamat sa inyong lahat. Sino ang gustong mag-invest sa Chunky AI project? Minimum investment ay 5 milyon. Maganda ang future ng AI technology, promising ang project na ito. 6 milyon. MS Tang, interesado rin ako sa project na ito. Sa tingin ko, hindi mo ako kakumpetensya. Dahil sa pagkakaalam ko, bukod sa fights at salary mo, wala namang extra na binigay sa'yo si Kuya PG. Hindi lang walang extra kahit sahod kada buwan. 8,000 lang ang binibigay sa akin at ang 8,000 iyon ay ginagamit para sa pamilya pero ngayon iba na. May 0 bilyon ako, 20 milyon. Otus milyon, Mese Tang. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Baka hindi mo mabayaran at makasuhan ka ng fraud. 40 milyon. Mukhang masama ang pakiramdam ni Emeline, baka ikaw ang hindi makabayad. Hindi ba ikaw? MS Lin, kung hindi ka na magtataas, ang investment sa Chunky AI project ay mapupunta na kay MS Tang Kingli. Kuya Ai. Mukhang hindi successful ang paghingi ng tulong, karamihan ng cash flow ni PG. Ay na-invest na sa Pace, kaunti na lang ang natitira sa kanya. Kung i-invest niya, wala na siyang kakayahang tumanggap ng panganib. Natanggap ang impormasyon mula sa isang misteryosong lalaki. Nasa proyektong AI ng Chunky, kahit magkano ang yalok ng iba, dadagdagan niya ng 1 milyon. Ibigay ang proyekto kay Miss Lin. Para kay Linshu, hindi mo na inisip ang kaligtasan ng pamilya Pei. Miss Teng, magtatas ka PABA? Ang proyektong line ng Tianqi bukod sa malaking puhunan. Kailangan din ng taong may sapat na kaalaman at resources. Marami akong karanasan, mas may credential ako kaysa kay Miss Lin. Edwin Wang, naniniwala ako na gagawa ka ng tamang desisyon. Ito. Ang Pay Group, handang maging walang kondisyon na. Suportahan ni Ms. Lin, MS, Wang. Huwag kang mag-alala sa resources. Hindi ba ito si PG, ang prinsip ng pamilya Pay sa Nancheng? Hindi ba mag-asawa si Boss Pay at Miss Tang? Bakit siya tumutulong sa ibang babae? Mukhang papalitan na ang asawa ni Boss Pay. Talaga? Eddie pipiliin ka o si Miss Lin. Sige, para kapag natapos ang pagbili ni Boss Lusa.
Pay Group, wala nang laban ang Pay. Wala na silang pag-asa. Miss Tang, naibook na ang ticket mo papuntang abroad. Alis ka sa loob ng 3 araw. Miss Tang, hindi ka gumastos kahit pison ngayon. Dapat mo ba akong pasalamatan? Nakatipid ka? Dapat nga akong magpasalamat, inilagay mo ang Pay sa peligro. Ano ba ang ibig mong sabihin? Pinapauwi tayo ng mga magulang natin sa bahay. Pingli, wala na ang mga magulang mo, anak. Sana magkaanak kayo para sa hinaharap. May kasama ka. Masaya ang pamilya. Sa mga taong ito sa pamilya Pay, mabuti sila sa akin. Aalis na ako, dapat ko na silang magpaalam. Tara na. Dati, lagi siyang sumasakay sa likod kasama ko. Bakit no yon? Uwi din siya sa bahay. Sinabi sa akin ni Aji na gusto niyang samantalahin ito. Para ipakilala ako sa tito at tita. Akala ko gusto niya akong isama. Gustong isama niya si Linshu. Ipapakilala sa mga magulang. Aji, hindi kaya ako ayaw ng tito at tita? Hindi, kung hindi dahil sa iyo bago sumabog ang aksidente. Iniligtas mo ako. Wala na sana akong buhay. Dapat nilang malaman na ikaw ang nagligtas sa akin noon. Masyado akong masaya para mag-alala. Oo. Aksidente sa sasakyan. Ako talaga ang nagligtas kay PG. Pero si Linshu ang kinilala. Pero hindi na importante. Nga pala. Noong iniligtas mo ako, nasugatan ang braso mo. Nasaan ang peklat mo? Ako. Pangit ang peklat, nagpa-skin graft ako para matanggal. Shu, naghirap ka. Huwag kang mag-alala, kahit may reklamo sila. Kapag nakita nila ang sorpresang ito, magugustuhan ka nila. Oo. Tama, walang hindi magugustuhan ang apo, kahit na. Hindi naman ito anak ni Paige. Ziu. PG, tulungan mo ako. Tulong. Tulungan mo ako. Ang peklat na ito, Baka ang nagligtas kay Aji noon. Sie Tengchingli pala? Huwag dapat niyang malaman. Paige, masakit ang tiyan ko. Iligtas mo ang anak natin. Dalhin ang sugatan. sumama ka sa akin ngayon. Bilisan Montag. Ang daming tahi, pero nagising ka rin. Malakas ang loob mo, buti na lang. Naligtas ang bata sa tiyan mo. Kung 1 minuto pa, pareho kayong. Hindi na sana naligtas.
ang gwapo ng lalaki, ang lambing sa asawa. Parehong aksidente, konting gasgas lang ang asawa. 2 araw na nagbantay, dapat ganito ang asawa. Dapat ganitong lalaki ang hanapin, yung iba. Muntik nang mamatay ang asawa, hindi man lang dumalaw. Hindi worth it. Asawa ko siya. Bakit siya nag-alaga ng ibang babae? Ha? Magpahinga ka na. Pagod ka na, kumain ka rin, kuya. Asawa mo ang ete, pero ako ang iniligtas mo. Hindi kaya siya magalit? Tangang bata, buhay ko ay iniligtas mo. Kahit ulitin pa ng 100 beses, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Isang araw na lang, tuluyan na akong aalis sa iyo. Sana kapag bumagsak ang pamilya Pei, hindi ka magsisisi. Gusto mong umalis sa ospital. Alam kong malubha rin ang sugat mo. Salamat Boss P, naalala mo pa ako. Noong emergency, wala akong choice kundi piliin si Shu. Kung alis ka na, ihahatid na lang kita pauwi. Kuya Aji, sumasakit ang tiyan ko, gusto kitang makita. CJ, Pagkatapos kong asikasuhin ang mga bagay, susunduin kita para umuwi. Hintayin Montag muna ako sandali. PG. Paalam. Ano? Bilis na. Linshu, naglakas loob kang magdala ng anak ko. Dahil nakadikit ka kay PG, ngayon din, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako, noong nasa abroad. Bigla ka na lang umalis, hindi ako lumapit kay Paige. Lahat ng naghahabol ng utang ay sa akin pumunta. Doon ako namatay. Laging sinasabing ako ang mahal, ngayon ang anak ko. Tinatawag na tatay ang ibang lalaki. Naku, tignan mo, kapag ang anak natin nagmana ng kayamanan ng pamilya Pei, hindi ka pa ba masaya na tatawagin kanyang tatay? Ziganan ka. Sa huli, ang pay group, sa atin na lahat. PG, ito ba ang taong buong puso mong minahal? Gusto kong makita ang itsura mo kapag nalaman mo ang totoo. Laging malakas si King Lee. Bakit bigla na lang na ospital? Sinaktan mo ba siya? Simula nang bumalik si Shu, medyo mahigpit ako kay Tang Kingli. NG County. Huwag kang mag-alala ma, malapit na siyang umalis ng ospital. Dadalhin ko siyang bisitahin kayo. Nasaan si Tang Pingli sa kwartong ito? Ikaw ba ang asawa ni Tang Pingli? Ang kakaiba mo, iniwan mo ang babaeng malubha ang sugat. Para alagaan ang iba, ngayon na umalis na siya, bigla kang dumating. Anong sinasabi mo? Umalis siya ng mag-isa. Oo. Mahal na mahal niya ang singsing na ito. Bakit itinapon sa basurahan at umalis ng mag-isa? Baka. Alam na niya ang relasyon namin ni Shu. Bakit kapag naisip ko ito, bigla akong kinabahan? Hindi pwede, hahanapin ko siya.
Boss Tang, talagang alis ka na ba? Gusto pa naming sumama sa'yo. Boss Tang. Bulag si Boss Pei sa pagmamahal kay Linshu. Pero lahat kami ay nasa panig mo. Salamat sa inyo. Sa mga nakaraang taon, masaya ako dahil sa inyo. Sana magkita tayo muli. Tang Pingli, sagutin mo ang tawag. Bilisan Montag, Tang Qingli, sagutin Montag. PG. Hindi na tayo magkikita. Hello, ang tinatawagan ninyo ay hindi makontak sa ngayon. Bakit bigla na lang sumasakit ang puso ko? Sir, dumating na po ang mga magulang ninyo. Baka nagreklamo si Tang Qingli. Sa mga magulang ko? Sige, alam ka una. Atay, nanay, bakit kayo nandito? Nasaan si Mrs.? Nakakahiya ka. Noong kaawan ni nanay, sinabihan ka naming umuwi kasama si Qingli. Pero ilang araw kaming naghintay, walang dumating. At ngayon, pagdating namin dito, wala na ang gamit ni Qingli. Sabihin Montag, ikaw ba ang nagpalayas sa kanya? Nawala na siya? Nasaan ang gamit ni Mrs.? Sir, inutusan ninyo ang mga bodyguard na sirain ang gamit ni Mrs. Nakalimutan ninyo. Ano? Gibayin ninyo ang kwarto niya. Naalala ko, nagkamali siya, gusto ko lang. Parusahan ng kaunti, pero hindi ko sinabing. Palayasin siya. Tama na. Sa mga taong ito, kami ang nagpalaki sa'yo ng ganito. Kaya naging makasarili ka. Makasarili ako? Siya ang unang nagwala. Aji, bago ikinasal sa'yo si Qingli. Isang dalagang hindi marunong gumawa ng bahay. Pero na yon? Lahat ng gawaing bahay, siya ang gumagawa. Ang pinakamahirap na proyekto sa kumpanya, siya ang gumagawa ng plano. Hindi mo man lang napapansin. Malamig ka sa kanya, hindi mo siya pinapansin. Hindi ba trabaho niya bilang asawa mo yan? Sa 7 taong ito, kami ni nanay mo, si Qingli ang nag-alaga. Noong nagkasakit ako last year, 3 buwan sa ospital, hindi makontrol ang pag-ihi at pagdumi. Si Qingli ang nag-alaga sa akin ng walang pag-alinlangan, kahit na mahirap. Alam mo ba ang mga ito, tatay? May sakit ka. Bakit hindi ka alam? Bakit walang nagsabi sa akin? Ikaw na laging abala. Sino ang maglakas loob na gambalain ka? Ginoo, abala ka sa trabaho. 1 o 2 bises lang bumalik sa bahay bawat taon. Pagbalik mo, puro trabaho lang ang sinasabi. Walang pagkakataon ang misis na makausap ka. Pagkatapos, 3 buwan kang hindi umuwi at gumaling na ang ama mo. Medyo mabaho sa bahay. Tulungan mo akong bumili ng malaking apartment malapit sa opisina. Itira ko doon ng 3 buwan. Palang siya pala ang nag-alaga kay tatay. Aji, sa buong buhay mo, hindi ka na makakahanap ng taong magmamahal sa'yo tulad ni Qingli. Dapat mong pahalagahan siya. Sige. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Binibining Tang. Simula ngayon, ang 20% na shares ng Pay ay magiging sa Luna. Alam ba ni PJ ito? Hindi mahalaga kung alam niya o hindi. Ang mahalaga, ako ang may kapangyarihan na ibigay ang shares na ito sa kanino man. Boss Lu, ang shares NG Pi. Hindi naman talaga worth 1 bilyon. Paano mo nagawa? Hindi ko naman ibibigay kay PJ. Sa loob ng 3 oras, bilhin ang Pay. Opo.
Tang Kingli, kung alam ka ulang, na ginawa mo ang lahat para sa akin, hindi ko gagawin. Ang mga bagay na iyon, babawi ako sa iyo. Nasa opisina ko si Tang Kingli. Tutu? Talagang hiniwalayan ni Tang Pingli. Sayang lang, ayon sa kontrata, ang 20% na shares. Hindi pa rin naibigay kay PG. Medyo sayang, pero ngayon ay maaari ka ng pakasal kay PG. Ang pay ay magiging atin na. Pag-usapan natin mamaya, hindi naman madaling makuha ang pay. Ikaf? Nasaan si Tang Kingli? Hindi ba alam ni PG? Nagbasa na ng resignation si ate, pumirma na ng divorce agreement. Umalis na siya. Dapat mong pahalagahan siya. Sige. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Umalis na. Oo. Para sa ganito, pwede na tayong magkasama ng walang takot. Saan siya pupunta? Ang sakit. Esensya na, Shu. Nagulat lang ako. Si Tang Kingli, bakit siya magdi-divorce? Kuya Ai, ano ibig mong sabihin? Baka nagkagusto siya kay Tang Pingli. Hindi pwede. Hindi ko papayagan. Hindi ko alam Baka naisip ni ate na malapit na matapos ang 7-year agreement. Kaya umalis na lang siya ng maaga. Yun pala ang ibig niyang sabihin sa goodbye. PG. Paalam. Kuya Aji, ayaw mo bang makasama ko? Siyempre naman. Ikaf lang ang mahal ka o. Ang makasama ka. Ang pangarap ka o. Ngayon, pwede ka nang magpakasal kay PG. Ang P-Corp, SA atin na yon. Tara, magpakasal na tayo. Hindi ba yan ang gusto ko? Gawin si Shu na may-ari ng P-Corp. Hindi na kailangang magtago. At matakot kay Tang Kingli. Bakit parang wala akong naraamdamang saya? May 51% shares. Gustong kunin ang Paycorp. Ano? Ano nangyari? Boss Pai, may problema. Binenta ni Boss Tang ang 20% shares niya sa Lucor. Ngayon, sila na ang pinakamalaking shareholder. Ano nangyari, tu? Kung ganito, Kuya Ai. Hindi ka na presidente ng Paycorp. Gamitin ang lahat ng emergency funds. Bilhin ang lahat ng shares ng Paycorp sa labas. Boss Pai, ang emergency funds in company. Ginamit mo na para sa investment ni Miss Lin. Kuya Aji, tuloy-tuloy na ang mga project. Hindi maganda kung babawiin ngayon. Gamitin ang bahay ko at lahat ng shares. Pa makahiram sa bangko. Oo. Boss Pai, may problema. Kumalat na ang balita sa pagpalit ng shareholders. Bumagsak ang stock price. Kapag may fluctuation sa stock price, kailangan lang ng good news para bumalik sa normal. Shu, hindi ba gusto mong pakasalan ako? Magkakaroon tayo ng kasal sa loob ng 3 araw. Ipahayag natin na ang Pamilya Pay ay may tagapagmana. Para tumaas ang halaga ng shares ng Pamilya Pay. Okay? Siege. Malapit na akong pakasal kay Shu. Pero bakit hindi pa rin ako masaya? Yan datang, nabalitaan kong si PJ ay magkakaroon ng kasal. Sa loob ng 3 araw. Ayaw mong bumalik para tingnan. Hiwalay na kami. Sino man ang pakasalan niya? Wala na akong pakialam. Datang. May balak ka pa bang magpakasal? Masaya ang maging single. Pupunta muna ako sa CV. Dumating na ang principal. Okay ka lang? Iniligtas kita dahil naawa ako sa'yo. Huwag ka nang makikipag-away sa hinaharap. Pero gusto kitang pakasalan.
Ito pala yung babaeng hinahanap ni Linshu. Nakainterin kita. Sverte kaon gayong gabi. Tulong! Yung boses. Tangking Li. Tulong! Zenoka, hinahadlangan mo yung ginagawa ko. King Li, okay ka lang? Itapon niyo siya sa dagat para pakainin sa mga isda. Opo. King Li, Ang init ko. King Li, Sorry ko. anong nangyari sa'yo? Ang init. King Li, nalason ka. Tulungan mo ako. King Li, tingnan mo kung sino ako. Luting Shen ang daldal mo. Ikaw ang may gusto nito. Nakatulog ako kay Luting Shen. Tangking Li, Tangking Li. Pag nakita mo yung gwapong mukha na to, hindi mo na mapipigilan ang sarili mo. Talagang nakakasira ng bansa ang ganda, nakakasira sa akin. Ganito ka lang magiging irresponsible, tapos alis ka na lang. Tapos wala na lang. Gising ka na. Lasing ako kagabi, isipin na lang natin na. Pero ikaw ang umagaw sa akin kagabi. Lahat tayo ay mga matatanda na. Hindi naman siguro ganoon kabitter si Boss Lou, di ba? Bukas, makakalimutan mo na ako. Kahapon lang ang una kong pagkakataon. Pananagutan mo ako. Paano mo gusto kong panagutan? Unang beses mo iyon. Hindi naman siguro niya hihingin ang 10 bilyon, di ba? Pakasalan mo ako. %30% ng shares ng Luting Shen Group. Ang aking dowry. Luting Shen, may asawa na ako dati. Alam ko. Hindi ba't kakadiborsyo mo lang? Pero yung nangyari kagabi, aksidente lang yun. Parehong-pareho tayo. Wala naman tayong nararamdaman para sa isa't isa. May malubhang sakit ang tatay ko. Ang pangarap niya sa buhay ay makita akong mag-asawa at magkaanak. Pwede mo ba akong tulungan? May asawa na ako dati. Gusto mo pa rin ba akong pakasalan? Dumating na ang principal. Okay lang yan. 3 araw mula ngayon, magkakasal na tayo. CJ, Boss Lou, handa na ang lahat. Pwede na tayong umalis ngayon. Si MS Tang, siya ang taong mahal mo sa loob ng maraming taon. Tara na. Boss Lou, KONI Miss Tang. Talagang may koneksyon. Ayon sa aking investigasyon, yung bumili ng iyong sperm sample dati. IZMS, Tang mismo, Boss Lou. Kailan mo nalaman na si MS Tang ang nagdadalang tao ng iyong anak?
Maligayang pag-uwi, Mrs. Kilala mo ako. Siyempre naman. Ang larawan mo ay nakasabi sa dingding ng kwarto. Mahigit 10 taon na, ngayon lang kita nakita sa personal. Larawan ko. Pasok muna tayo. Miss Tang. 10 taon na. Ang aking amo, naghintay sa kanyang malamig na dampa. Sa wakas, nagbunga rin ang kanyang pagtitiis. Nag-antay siya sa akin ng 10 taon. Oo. Noong araw na ikinasal ka kay MRP, ang aking amo ay nagkulong sa kanyang kwarto ng 10 araw. Uminom ng alak hanggang sa magdugo ang tiyan niya. Noong huli, iniligtas siya mula sa kamatayan. Bakit parang gusto niya ako? Kakakilala lang namin. Ilang taon na niyang gustong malaman ang balita mo. Pagkatapos magtanong-tanong, malulungkot ulit siya ng ilang araw. Natatakot kaming baka isang araw, hindi na niya mapigilan. Guma, huwag muna. Buntis si Miss Tang. Maghanda ng gamot pampakalma. Umuwi muna tayo sa kwarto. May litrato pala niya ako sa kwarto niya. Baka matagal na niya akong kilala? Dito na tayo titira. Dito tayo matutulog ngayong gabi. Luting Shen, hindi pa ako handa. Biro lang, alam ko. Hindi mo pa matanggap ngayon. Dito ka natitira, sa kabilang kwarto ako. Ikaw na lang dito, ako sa kabilang kwarto. Hindi pwede, walang CR ang kabilang kwarto. Mahihirapan ka, babae ka. 7 taon kaming hiwalay ng kwarto ni PG. Sa kabilang kwarto ako pinatulog ni PG. Walang sariling kisi. Tang Qingli. Saan ka napunta nitong mga araw? Magpapakasal na ako kay Lin Shu. Sino yan, gabi na? Walang kinalaman sa iyo. Walang kinalaman. Oo. Ito naman ang gusto ko, di ba? Pero bakit ang sakit? Dapat susukatan kami ng kasal ni Shu ngayon. Bakit ka unalala si Tang Qingli? Sir, oras na ng usapan. Wala PA si Miss Lin? Hintayin PA natin. Sir, 1 oras na ang nakalipas. Ilang bises na rin siyang tinawagan. Hindi na ba siya darating? Baka tumakas ang nobya. Baka may nangyari sa kanya? Imbestigahan agad. Saan ngayon si Lin Shu? Boss Pai. Nasa ba si Miss Lin uminom? Ano? Nasa bar siya? Nakalimutan niya ba ang oras? Kahit kahapon ko pa siya pinapaalala. Sa susunod na lang ang pagsukat ng kasal. Hindi ka talaga magpapakasal kay Pei? Ayoko. Ang dami niyang utang ngayon. Kung pakakasalan ko siya, lahat ng utang ay mapupunta sa akin. Hindi ako tanggap. Hindi mo ba sinabi na kukunin mo ang kayamanan ng pamilya Pei? Pa sa ating anak? Gusto ko rin, pero ang Pei ay magiging Luna. Si PG ay hindi na presidente ng Pei. Pero buti na lang, meron ako. Ilang investment projects na binigay sa akin ni PG. Grabe talaga si Tang Qingli.
20% ng shares, ibenta lang ng basta. At ginawa pa niyang ganito si Paige. Siya lang? Talunan kao naman siya. Nung sinira ko ang opisina niya at nasunog ako, si Paige ba'y nagdalawang isip. Pumunta agad siya at sinira ang kwarto niya. Sumali sa isang investment project, lahat ng investments ay mapupunta sa akin. Nagpa-ospital ka pa. Hindi ba't dahil din sa kanya? Gusto kong iwan siya ni Paige para puntahan ako, pero malakas pala siya. Grabe ang sugat niya, hindi pa rin namatay. Hindi na siya magagalit. Nasa akin si Paige. Siya. May lakas pa ba siyang magalit? Akala ko si Tang King Lee ang nagwawala. Pero ako pala ang mali sa kanya. Tulungan mo akong imbestigahan si Lin Shu. Ang kanyang mga nangyari sa abroad sa loob ng 7 taon. Paige, tulungan mo ako. Tulong. Imbestigahan mo rin kung sino talaga ang tumulong sa akin. Qingli, sana hindi ikaw. Tatay, nanay, Sinabihan ka naming pahalagahan si King Lee. Pero ano ang ginawa mo? Naghanap ka ng kabit. At ipinagmamalaki mo pang pakakasalan siya. Sasabihin ko na sa iyo, hindi ako sang-ayon. Alimutan mo na yan. Alam naming mag-asawa ang problema ng kumpanya ngayon. Ito ang aming ipon sa kalahati ng aming buhay, maaring makatulong sa kumpanya para malampasan ang krisis. Si King Lee lang ang manugang na kinikilala namin. Ang kasal mo at ni Lin Shu, kalimutan mo na. Tatay, nanay, ang bagay na ito. Bibigyan ko kayo ng kasyasyang kasagutan. Huling sasabihin ko sa iyo, maliban kay King Lee, walang ibang babae ang papasok sa pamilya Pei. gago ka. Boss Pei, ang mga datos ni Lin Shu sa abroad. Nandito na lahat. Si MS Lin ay naglibot sa Red Light District sa ibang bansa. Magulong buhay pribado. Nang makilala niya si Zhang Zihao, nagkaroon ng stability. Pero atik SA suga si Zhang Zihao. Tumakas pagkatapos mangutang, at hinanap si MS Lin ng mga pinagkakautangan. Kaya umuwi si MS Lin at hinanap ka, Boss Pei. Hindi ko akalain na para sa taong ito, nasaktan ko siya. Yung aksidente noon, nalaman na ba kung sino ang nagligtas sa akin? Maghanda ka na lang sa isip mo. Akala ko mali ang taong kinilala ko nitong mga nakaraang taon. Kuya Ai. Kuya Aji, Narinig kong pinigil mo ang loan at ginamit ang pera ng tatay mo para sa kumpanya. Stable na ang stocks. Anong ginagawa mo dito? Kuya Ai. Kahapon, dumating ang kaibigan ko. Kaya hindi ako nakapag-fitting ng wedding gown. Huwag ka nang magalit, please. Ngayon, stable na ang stocks ng Pay Corporation. Gusto mo pa ring magpakasal? Siyempre naman. Alam mo, ang tagal ko nang naghintay sa araw na ito. Kahit mayaman ka o wala, pakakasalan kita. Sedge, itutuloy ang kasal bukas. Hindi pa papalitan na raw ang Pay Corporation. Paano pa ito matutuloy? Ang ganda ng kasal. Sabi nila galing sa pera ni Oldman Pay. Stable na ang sitwasyon. Ang Pay family pa rin ang pinakamayaman sa South City. Hindi ganoon kadaling palitan. Swerte ng bride nang magkagipit ang Pay family. Pumayag pa rin siyang magpakasal. Akala mo ba biglang gumaling si Boss Pay? Mukhang siya ang magiging paborito ni Boss Pay. Ang Pay family pa rin ang dating Pay family. Malapit na akong maging asawa ng pinakamayaman sa South City, ang Pay family. Mamumuhay na ako ng marangya. Sino ito? Bakit nakatayo sa pwesto ng groom? Nasaan si Boss Pie? Hindi kaya ito ay eksena ng pag-agaw sa kasal? Bakit ka nandito? Umuwi ka na. Hindi na ako makakauwi. Anong ibig mong sabihin? Zabi ka o. Hindi na siya makakauwi.
Kuya Aji, anong ibig mong sabihin? Hindi ka o maintindihan. Malapit mo nang maintindihan. Siya, Kuya Aji, photoshopped lang ang mga larawang ito. Sadyang ginawa niya ito para siraan ako. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang mga larawan na ito ay maaring edited. Si Kuya ay yun, alam ka o. Sigurado akong maniniwala ka sa akin. Binigay niya sa akin ang mga larawan. Posible na totoo ito. Pwede ring edited sa inyong dalawa. May isang nagsisinungaling. Sino kaya? Kayo na ang bahala. Kuya Aji, buntis ako sa iyo. Paano ako magsisinungaling sa iyo, si Hao? Para sa akin at sa bata, tanggapin mo na ang kasalanan. Hindi kita pababayaan sa hinaharap. Kung ikaw pala ang nagsinungaling, hindi lang kita tutulungan. Ang utang mo sa sugal, ipapadala pa kita sa pulisya. Makukulong ka. Sinasabi ko, totoo ang mga lawan na ito. Ang babaeng ito ay maganda, noong nasa abroad siya. Marami siyang kalokohan, marami pa ako. Larawan niya sa iba't ibang lalaki. At ang bata sa tiyan niya, hindi kay Boss Pai. Tumahimik ka. Nagsisinungaling ka, bakit mo ako pinapahama? Kasapat ka ni Tangili. Para siraan ako. Ikaw ang laging naninira kay Tang Qingli. Ni hindi ka man lang niya nasaktan. May recording ako bilang ebidensya. Gusto kong iwan siya ni Peiji at pumunta sa akin. Pero swerte niya, grabe ang tama niya. Pero why pa rin? Hindi ka talaga magpakasal kay Peiji? Ayoko, ang laki ng utang niya ngayon. Kung pakakasalan ko siya, akin din ang utang. Hindi mo kilala ang tunay na ugali. Akala ka mabuti si MS Lin. Pero hindi pala katulad ni MS Tang. Ang mga kabit, ayaw lang sa mahirap. Masama lang talaga. Kuya Ai, mali ako nun. Pwede kong ipaalis ang bata, ikaw na lang sa akin. Okay? At saka, huwag mong kalimutan, ako pa ang nagligtas sa iyo. Nagligtas sa iyo, tapos ginaya mo ako. Hanggang kailan mo gagamitin ang utang na loob? Ang nagligtas sa akin sa suno. Si Tang Qingli, hindi ikaf. Alam Montag na pala, ano? Huwag mong kalimutan. Diborsyado na kayo ni Tang Qingli. Ang dami mong ginawang masama sa kanya. Hindi ka na niya patatawarin. Tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik. Kailangan ba kitang paalalahanan? Ikaf. Ikaw ang nag-utos na gibayin ang kanyang kwarto. Ikaw ang nag-iwan sa kanya nang malubha siya sa aksidente. At pinili mo ako. Gibain ang kanyang kwarto. Ako na ang haharap sa kanya para humingi ng tawad. Pero ikaw, dapat kang parusahan. Parusa? Anong parusa? Palalayasin Montag ako? Huwag mong kalimutan. Naibigay mo na sa akin ang mga proyektong pinondohan mo. Kahit wala ka. Kaya kong mamuhay ng marangya. Totoo na naibigay sa iyo ang mga proyekto. Pero maaari kong bawiin ang pondo. Ano ang ibig mong sabihin? MS. Lin, ikaf ang nanggako. Na mamumuhunan sa aming proyektong Chunky AI. Pero bigla kang nag-withdraw ng pondo. Kaya hindi na matuloy ang proyekto. Nagdulot ito ng higit sa 1 bilyong piso na pagkalugi sa aming kumpanya. Ayon sa kontrata, dapat mong bayaran ang 10 bises na halaga. Paano nangyari ito? Ibig sabihin BA. Magkakautang ako ng 10 bilyon? Miss Lin. Kung hindi mo ililipat ang 10 bilyon sa aming account sa loob ng 3 araw, maghaharap kami ng demanda. Ang huling bahagi ng buhay mo. Sa bilangguan mo igugugol. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makulong. Kuya Aji, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na ito ulitin. Magsimula tayo muli, pwede ba? Kahit hindi ako ang nagligtas sa buhay mo. Sa tagal nating magkasama, wala ka bang kahit kaunting pagmamahal? Para SA akin? Mga tauhan. Palayasin niyo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Paumanhin sa inyong lahat. Nakakita kayo ng isang kahiyahiyang eksena. Kinansela ang kasal. Umuwi na muna kayo.
Magbibigay ng kompensasyon ang Pay Corporation sa susunod na mga araw. Boss Pai, nangako kayo sa akin. Pagkatapos kong isiwalat ang ginawa ni Linshu, tutulungan ninyo akong bayaran ang utang ko at bibigyan ako ng 1 bilyon. Pa makapag-abroad. Huwag kayong mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko. Tutulungan kitang bayaran ang utang mo. Bibigyan kita ng 1 bilyon. Basta makakalabas ka ng bansa. Maraming salamat. Ano ang ibig mong sabihin? Oy. Ano? May nag-report na nag-organize ako ng sugal. Hinuhuli na ako ng pulis. Ikaf. King Lee, naghiganti na ako para sa iyo. Nahanap mo na ba kung nasaan si Tang King Lee ngayon? Pupunta ako sa kanya. Boss Pai, mas mabuti huwag mo na siyang hanapin. Ngayon ay ang kasal ni Miss Tang. At ng pangkat ng Lu, si Lu Tingshen. Ano? Kasal? Mag-ayos ka agad ng pribadong eroplano para sa akin. Pupunta ako kay Tang King Lee. Kailangan mabilis. Ang ganda ni Miss Tang ngayon, mas maganda pa sa artista. Talagang napakaganda. Salamat. Bakit ka pumasok nang hindi man lang nagpaalam? Ang hilig mo palang mahiya, paano na lang pagdating? Nang gabi ng inyong kasal. Huwag mo akong biruin, bakit ka nandito? Hindi pa nagsisimula ang seremonya, di ba? Nandito na ang mga magulang ko, samahan kita sa kanila. Hindi ba't may sakit ang tatay mo? Nung nalaman niyang ikakasal ako, bigla siyang gumaling. Ang bilis naman ng paggaling niya sa malubhang sakit. Ayos na, nandito na sila, tara na. Ang bilis nila at ang bilis din ng ating kasal. Baka may hindi sila magustuhan sa akin. Huwag kang mag-alala, mabait sila. Nung nalaman nilang ikakasal kita, parang gusto ka na nilang itanghal. Grabe naman yun. Tara na. Ikaf si Ali? Ang ganda mo talaga. Kaya pala nagmamadali ang anak kong lalaki na pakasalan ka. Tita, Naku, mabait kang bata. Tingnan mo ito. Lahat ito ay handog namin ng tito mo para sa iyo. Medyo nagmamadali kaya hindi kumpleto. Ang iba ay ibibigay na lang namin sa susunod. wag na, ang dami nito. Tanggapin mo na, sinabi sa amin ni Assistant Lee. Nabuntis ka at may anak ka ng pamilya, Lu. Ang ganda. Mukhang natatakot si Assistant Lee na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga magulang ko. Kaya sinabi niyang akin ang bata. Mabuti na rin ito. Para maiwasan ang mga problema. Sabi ka unang gabi alam na ni Boss Lu. Nabuntis si Miss Tang ng kanyang anak. Pero, kailan niya nalaman? Ay, Nay, malapit na ang oras. Una na kami. Oo. Ingat kayo. Tang King Lee, ako ay may kasalanan sa iyo noong nakaraan. Pero huwag kang aalis, hintayin mo ako. Nang araw na ikinasal ako kay PG, puno ako ng kasiyahan. Akala ko'y ikinasal ako sa pag-ibig, ngunit sa huli malungkot ang naging wakas. Buti na lang sa kasal namin ni Lu Tingshen. Binigyan niya ako ng masayang kasal. Talagang bagay na bagay kayo. Ang ganda-ganda ni MRS Lu. Balita ko naghihintay pa ako si Boss Lu. Sa minamahal niya kaya hindi pa nagpapakasal. Mukhang si MRS Lu. Ang hinihintay niya. May minamahal din pala si Lu Tingshen. Ginoong Lu Tingshen, ninanais mo bang pakasalan? Si Bibi, Tang Ping Li bilang iyong asawa. Maging mahirap man o mayaman. Ninanais ko. Bibi, Tang King Lee, Ninanais mo bang pakasalan? Sie Ginong Lutingshen. Ninanais ko. Ayaf niya.
Ayaf niya. King Lee. Huwag mong pakasalan siya, kunyeta. Ito pa naman ang pinakamayaman sa Nanshi. Ang boss ng K Corporation na si P. Anong sinabi niya kanina na huwag kang magpakasal sa kanya? Mang-agaw ba siya ng kasal? Ang boss ng Lu Consortium na si Lu, matagal na rin hindi pumayag na magpakasal, ngayon pa sa kasal. Nagkaroon ng gulo at kalaban pa naman. Ang pinakamayamang pamilya sa Nancheng na mga Pei. Peiji, hindi ba't ngayon? Ang kasal niya kay Linshu, bakit siya nandito? King Lee. Huwag mong pakasalan siya. Iniwan ni Boss Pei ang minamahal niyang si Linshu. At pumunta sa aking kasal para gumulo, hindi ba siya natatakot na masaktan siya? Nagkamali ako ng pagkakilala, ikaw pala ang nagligtas sa akin. Mula sa nasusunog na gusali, hindi si Linshu. Sa mga nakaraang taon, siya ang itinuring kong tagapagligtas. Kaya naman napakabuti ko sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na ako pala ang kanyang tagapagligtas. Kaya nandito siya ngayon. Ano naman ngayon kahit na nagkamali ka ng tagapagligtas? Pero 7 taon kitang sinamahan. Libo-libong araw at gabi, hindi ka pa rin nagkagusto sa akin. Hindi ba't patunay na hindi ako ang minamahal mo? Kundi si Linshu. Hindi, matagal na kitang nagugustuhan. Nang malaman kong umalis ka, nasasaktan ako, nalulungkot, at sobrang namimiss ka. Nang malaman kong si Linshu ay hindi pala ang nagligtas sa akin. Yung buntis na anak niya, hindi akin. Sa halip na magalik, natuwa pa ako nang una kong malaman. Doon kao na realitze, ikaw talaga ang mahal kao. Alam kao. Nagkamali ako, sobrang nanlamig ako sa'yo. Magbabago ako, pangako. Uwi na tayo, please? King Lee. Mahal kita. Ano ngayon? Dahil lang sa sabi mong magbabago ka. Mawawala na lahat ng paghihirap ko all these years. Bakit? Dahil mahal mo ako, iiwan ko na lahat. Para sumama sa'yo. Pasensya na. Gagawin ko lahat para bumawi sa'yo habang buhay. Bumawi. Bumawi sa pag-agaw mo ng trabaho ko para kay Linshu. Siraan ang kwarto ko. O bawi sa paggastos mo ng pera para kay Linshu. At pag-agaw ng investment projects ko. O bawi sa pag-iwan mo sa aking sugatan sa kalsada. Para lang iligtas siya, PJ. Tao rin ako. Nasasaktan din ako. Sorry. Bigyan mo ako ng isa pang chance, please? Inarusahan ko na si Linshu. Billions ang utang niya ngayon. IPA file KOC SA court in a few days. Young investments. May babalik lahat para sa'yo, King Lee. Uwi na tayo, please? Tama na. Boss P, wedding reception ko ito. Maging disente ka. Boss Lu. Hindi pa kayo matagal nagkakilala ni King Lee. Bakit ganyan ka? Ano bang relasyon namin ni King Lee? Wala kang pakialam. Ang alam ko, asawa ko na si King Lee ngayon at ikaw. Isang cheater lang na dapat talagang iwanan. Ikaw. Huwag mo siyang hawakan. King Lee. Pinagtatanggol mo siya. Ako pinapalo mo? Sasampalin mo pa ako. Kaya mo. Kung hindi dahil sa awa ko, pinalampas kita noon. Akala mo ba na sa'yo pa ang Pay Corp ngayon? Ibalik mo lang sa akin si King Lee. Ibibigay ko sa iyo ang Pay Corp. Oh my God! Ang pamilya Pay ang pinakamayaman sa South City at ibinigay ang lahat. Iyon ay nakakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang pamilya Lu ay laging nagpaplano na pumasok sa South City. Kapag nakuha ang pamilya Pay, madali na lang ang pagkuha sa South City. Paumanhin. Gusto ko lang si Tang King Lee. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. King Lee, buntis ka. Ang anak ni Ali ay anak ng pamilya Lu, hindi ka pwedeng umalis. Tama, ang pamilya Lu ay 10 henerasyon ng isang anak. Hindi namin hahayaang magkalat ang aming dugo sa labas. Ang dinadala ni Tang King Lee. Hindi anak ng pamilya Lu. Ito. Imposible. King Lee, hindi pa isang buwan mula nang umalis ka sa pamilya Pei. Ayon sa OAS, kahit na sa pamamagitan ng IEA. Hindi pwedeng siya. Ang anak ni Lu Tingshen ay akin. Tama ba? Sinabi ka noon. Siya ay isang mayamang dalaga mula sa kilalang pamilya. Hindi ko inakala na nagkamali ako. Ang babaeng ito
ay isang mapagpanggap na gustong maging mayaman sa pamamagitan ng anak. At gustong maging asawa ng mayaman. Gusto pa niyang maging Rina. Sa tingin ko, gusto niyang kumain mula sa pamilya Pei at pamilya Lu. Sobrang greedy, gusto pa niyang gamitin ang anak sa tiyan para nakawin ang yaman ng pamilya Lu. Paumanhin, King Lee. Gusto kong subukan ang huling pagkakataon. Ang anak na ito ay hindi kay Lu Tingshen. Pero hindi rin sa iyo, Peiji. Nakalimutan mo ba? Ang sperm na ginamit sa V ay murang sperm na binili mo lang. Alam mo, na? Paano mo nalaman? Twinkle mali ako. Naluko ako and demonyo. Patawarin mo ako, okay lang? Hindi kita itatakwil. Basta bumalik ka sa akin, ituturing ko siyang Tunay kong anak. Nakakadiri ka. Tito. Tita, paumanhin. Nilinlang ko kayo. Ang anak na ito ay hindi kay Lu Tingshen. Kami ay kasal lang para sa negosyo. Mas mabuti na ngayon na nalinawan na. Boss Lu. Ang bait mo at napakagaling mo. May mas magandang babae na magiging asawa mo. Ang aming kasal. Kanselahin na. King Lee, akala mo ba talaga na dahil lang sa may sakit ng tatay ko at pinipilit ako ng pamilya kaya ako nagpakasal sa'yo? Akala mo ba ako si Lu Tingshen ay isang taong basta-basta lang? Ikaw, Naaalala mo pa ba noong nasa tabi ka ng kalsada? At iniligtas mo ang isang lalaking malubha ang sugat? dumating na ang prinsipal. Okay ka lang ba? Ako, naawa lang sa'yo kaya kita iniligtas. Sa susunod, huwag ka nang makikipag-away ulit. Ikaw pala yung lalaki noon. Ako yon. Ang tagal kitang hinintay. At ngayon na nagpakasal tayo, hinding-hindi kita pakakawalan. Kingsley, kahit kanino pagaling ang bata sa tiyan mo, wala akong pakialam. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Kaya pala si Lu Tingshen. Ako pala ang taong minahal niya at hinintay ng 10 taon. Ang bata sa sinapupunan niya, hindi pala anak ng pamilya Lu. 10 henerasyon kaming isa ang tagapagmana. Sa henerasyon ko ba? Matatapos ang lahi namin? Tatay, huwag kang mag-alala. May sakit ka sa puso. Huwag mo akong takutin. King Lee, pasensya na. Pero hindi kita hahayaang umalis. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang tunay na ama ng bata? Ano ibig mong sabihin? Hindi ba't binili mo lang ito ng basta-basta? Ako ang bumili, kaya alam ko kung sino ang tunay na ama. Ako ang bumili, kaya alam ko kung sino ang tunay na ama ng bata. Mukhang hindi alam ni Boss Lu na anak niya ang bata. Sumama ka sa akin at sasabihin ko sa'yo. Kung hindi, papuntahin ko ang tunay na ama ng bata. Ayaf Montag yun. DIBA? Gago ka. Tingshen. Ayokong may bigla na lang lalapit sa akin balang araw. At sasabihin siya pala ang tunay na ama ng bata. Pasensya na. Kingsley, huwag ako. Sigurado si Boss Pei. Kaya mo bang sabihin kung kanino talaga ang bata sa sinapupunan ni Tang? Paano kung nagsisinungaling lang si Boss Pei? Sa ating lahat? Paano kung nagsisinungaling lang si Boss Pei sa ating lahat? Boss P, hindi mo ba sinasabing alam mo kung sino ang ama ng bata? Kung hindi mo masasagot, itutuloy na namin ang kasal namin ni Kingsley. Huwag kang mag-asa. King Lee, ang ama ng iyong anak. Maaaring dayuhan o kaya'y pulubi. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita ipagkakait. Basta sumama ka sa akin, ituturing ko siyang Tunay kong anak. Kahit hindi ako mag-asawa habang buhay, hinding-hindi. Ako sasama sa iyo. Okay lang, bastard.
Huwag kang pakakasal kay Lu Tingshen. Balang araw, makakamtan ko rin ang iyong kapatawaran. Boss Pei, kung hindi ka magsasalita ngayon, ang kasal namin ni King Lee ay magpapatuloy. Sandali, hindi mo ba gustong makita? Ipaparamdam ko sa iyo ang tunay na pagkabigo. Ito ang nakuha ko mula sa Genbang, ang ama ng bata. Ano? Naku po. Diyos ko, ang ama ng bata ay si Boss Lu pala. Kaya pala noon, ibinigay ni Boss Pei. Ang semilya ni Boss Lu kay Miss Tang. Kung ganong, parang si Boss Pai. Ang nagtadhana sa kanilang dalawa. Paano nangyari ang ganitong pagkakataon? Ang bata pala ay kay Lu Tingshen. Parang pinamigay ko na lang. Si King Lee kay Lu Tingshen. Hindi pwede, imposible. Ang anak ko pala, anak mo. King Lee, ang anak mo ay akin din. Tingshen, ano ba ito? Noon ay ayaw kong magpakasal. At natakot ako na mawala ang lahi ng Lu, kaya nagdonasyon ako ng similya. Nang malaman kong nabili ito, pinahanap ko si Assistant Lee at ito ang resulta. Ang dinadala ni Ali ay ang anak ng pamilya Lu. Ang dinadala ni Ali ay ang anak ng pamilya Lu, imposible. Mga tauhan, alisin niyo siya. Ipapatuloy ang kasal. Palitan ng mag-asawa ang mga singsing. Tang King Lee. Ngayon, hindi na kita nagkamali, pakasalan mo ako. Aalagaan kita habang buhay. Sige, pero huwag mo akong aapihin. CJ, Ginong Pai. sino ang tumatawag sa akin? Ginoo, sa wakas ay nagising ka na. Isang araw at isang gabi ka ng tulog. Bumalik na ba ang asawa ko? King Lee, pasensya na. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Maligayang pagdating Presidente at First Lady. Mula ngayon, si Tang King Lee ang may pinakamalaking share sa Lu Corporation. Siya na ang chairman ng Lu Corporation, lahat ng desisyon ay dapat sumunod sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Sige, magtrabaho na kayo. Inilipat ng mga magulang ko ang lahat ng kanilang shares sa'yo. Kasama ang 30% shares ko bilang dowry. Ikaw na ngayon ang chairman ng Lu Corporation. Ako, general manager lang, nagtatrabaho para sa First Lady. Salamat sa mga magulang, pero hindi nyo kailangan gawin ito. May pera naman ako, ang dami mong binigay na shares. Nakaka-pressure. Alam kong si Paige ay dahil sa 20% shares kaya siya nagpakasal sa'yo. Ito ay naging tinik sa puso mo. Ngayon ibibigay ko lahat ng aking pag-aari sa'yo. Kung sakaling may gagawin akong masama sa'yo, maaari mo akong palayasin anumang oras. Tingshen, kung mas maaga lang sana. Tayo nagkakilala. Hindi pa huli ang lahat. Tara, may appointment tayo sa prenatal checkup. Sabi ng doktor, kamukha mo ang bata. Hindi pa nga ipinapanganak, paano malalaman kung kanino kamukha?
Gusto kong kamukha mo ang bata. Kingsley, hintayin mo ako dito, kukuha ako ng kotse. Kingsley, ito ay aking nilutong lugaw. Tikman mo. Dinukot mo ako. Kingsley, ito ay aking nilutong lugaw. Tikman mo. Dinukot mo ako. Pakawalan mo ako. Huwag mo nang hanapin, itinago ko ang iyong cellphone. Kingsley, Bigyan mo ako ng 1 linggo. Kung talagang gusto mo pang umalis, pakakawalan kita. Baliw. alala ko, mahilig ka dati sa lugaw. Tikman mo, ako ang nagluto. Si Linshu ang mahilig sa lugaw, hindi ako. Nakakatawa, 7 taon tayong mag-asawa. Hindi mo alam na ayaw ko ng lugaw. Ano pa bang pagmamahal ang sinasabi mo? Kingsley, babawi ako. Babawi sa mga sugat na nakaukit na sa buto. Paano mo babawiin? Sige Kingsley, tingnan mo tak. Hindi ba pareho ang kwartong ito sa dati? Noong sinira ko ang kwarto mo, hinanap ko lahat ng tao, unti-unting binuo ulit. Dati may wedding picture dito, ngayon wala na. Dito, dati may teddy bear na itinapon mo lang. Ngayon wala na rin. Kahit ang singsing sa ring finger, nagbago na PG. Hindi lahat ng sugat kayang bawiin ng simpleng salita mo. Para bumalik sa nakaraan. Hayaan mo na akong umalis. Wala ng wedding picture. Pwede tayong magpa-picture ulit. Wala ng teddy bear. Pwede kitang bigyan ng 1 kwartong puno ng teddy bear. Halika. Anong ginagawa mo? Sumama sa akin para mag-wedding picture. Ayaw ko. Halika. Sir, oras na ng appointment. Hindi pa ba dumating si MS Lin? Ano PA ang hinihintay? Sir, sa wakas ay dinala mo na ang bride para magsukat ng wedding gown. ZMS, Lin po ito? Ang ganda talaga. Kaya pala noong nakaraan, ang tagal mong pinaghintay si Sir. Boss P, kaya maghintay ng ilang oras para kay Linshu. Naalala ko noong ikinasal tayo. Kailangan ng picture, ayaw mo dahil hassle. Sa sala lang tayo nagpa-picture, kahit ganun. Ayaw mo pa ring sumama. Kingsley, hindi ako magaling noong araw. Sa susunod, isa-isa kong babawiin sa'yo. Siya si Tang Kingsley, asawa ko. Huwag na nating pag-usapan si Linshu. Dalhin mo na siya para magsukat ng wedding gown. Ito po ang daan. MS Lin, mali po ba ang measurements na binigay ninyo? Parang mas maliit ng isang size kaysa sa binigay ni MRP. MS Lin, mali po ba ang measurements na binigay ninyo? Parang mas maliit ng isang size kaysa sa binigay ni MRP. Boss P, ang measurements ni Linshu. Ang tanda mo talaga, siguradong hinawakan mo ng maraming beses. Kingsley, ako. Palitan mo, hindi akin ang damit na ito. Ayaw ko nang magsukat. Sige. Pumunta tayo sa opisina. May sorpresa pa ako para sa iyo. Tingshen, kinidnap ako ni PG. Tulungan mo ako. Si Ali ay dinukot ni PJ. Gawin ang lahat ng paraan. Bibilhin ko ang lahat ng shares ng Pay. Hindi ko na siya palalampasin ngayon. Opo. Samahan mo ako sa Pay para sunduin ang asawa ko. Opo. PG, hindi mo lang tinanggal ang investment. Gusto mo pa akong ipakulong. Kung hindi lang ako buntis. At nakapag-apply ng medical parole, hindi ako makakalabas. Hindi ko kayo palalampasin.
Naku Bostang, nakabalik ka na. Mabuti naman. Bostang, namiss ka namin nung mga araw na wala ka. Lahat kami, namis ka. Namiss ko rin kayo. Kumusta kayo? Maraming malalaking proyekto ngayon. Nakaka-relief naman. Boss Pei, si Linshu, sinusundan ka at si Mistang. Baka may masamang balak siya. Gusto mo ba siyang patayin? Huvak. May gamit pa siya sa akin. Tapos na ang renovation ng office. Tingnan natin. Sige, trabaho muna kayo. Tara, upo tayo. Yung dating office, hindi maganda. Dito ka na mag-office mula ngayon. Vice President KP Arin NG Pai. Para ganito. Magkikita tayo palagi. Ito yung pwesto na para kay Linshu, di ba? Matibay. Pag nag-kiss kayo ni Linshu, dito sa office, magugustuhan niya siguro. Gardenia. Paborito yan ni Linshu. Bakit hindi ka nagsasalita? Pagkasama mo si Linshu, ganyan ka rin ba katahimik? Hindi niya gusto. Yung lalaking sobrang tahimik. King Lee. Pwede bang huwag na natin siyang banggitin? Ayoko ngang umupo dito. Baka may multo. King Lee, nabenta Montag na yung shares Montag, di ba? Ito ay 20% ng shares ng Pay. Ibibigay ko sa iyo bilang compensation. Boss Pei. Boss Pai, may masama. Binili ng Lu ang lahat ng shares natin. Bangkarote na ang Pay. Ano? Bangkarote na ang Pay. Wala nang silbi ang mga shares na ito. Ikaw ang nagsabi kay Lu Tingshen. Sa oras na ito, dapat malapit nang dumating ang asawa ko para sunduin ako. Hindi na kita paglalaruan. Honey, King Lee, okay ka lang ba? King Lee, wala ka bang nararamdaman sa akin? Kahit konti man lang? Hayop ka. Naglakas loob kang magkidnap kay King Lee. Asawa ko si King Lee, ikaw ang kumuha sa kanya. Anong mali sa pag-alis ko sa kanya? Diborsiyado na kayo simula nung nagloko ka kay Linshu. At ginamit mo pa ang peking si Lia para lokohin siya, lalo mong makuha ang 20%. Ng shares niya, doon pa lang ay nawalan na siya ng pag-asa sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ako. Paige, noong ikinasal ako sa'yo 7 taon na ang nakalipas. Hindi ko inakala na magiging ganito. Ang ating katapusan. Paige, nakita mo na. May Tingshen na ako. Hindi na kita mahal, huwag mo na akong guluhin. Paiji, hindi ba si Tang Pingli ang pinakamamahal mo? Siege. Ipararanas ko sa'yo kung ano ang pakiramdam na mawalan ng taong minamahal. Mahal, umalis na tayo. Ingat? King Lee, ingat. Bakit hindi gumagana ang kotse ko? Sinong gumalaw dito? Visit. Ano? To? Bitawan mo ako. Nababaliw ka na, PG. Pinapabangga mo si Linshu. King Lee, nahulaan mo bang ako ang gumalaw sa kotse ni Linshu? Kaya hindi mo ako iniligtas? Alam ka una, hindi ka ganoon kasama sa akin. Wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Ikaf pala Paiji. Tingnan mo ang sarili mo. Parang asong nagmamakaawa sa harap niya. Hindi ka man lang pinapansin. Mas mabuti pa kung ako na lang ang mahalin mo. Bakit siya PA? Kung hindi ka nagpanggap na tagapagligtas ko, hindi ko sasaktan si King Lee ng ganito. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ni isang hibla ng buhok niya, hindi mo maabot. Hindi ko maabot. Ang tanging hindi ko maabot ay ang pagiging masahol niya. Nahinayaan ko pa siyang mabuhay. Bitawan mo ako. Ingat.
Paiji. Bitawan mo ako. King Lee. Ito ba ang paghihiganti mo sa akin? Aji, tatay, halika tingnan mo. Parang nagigising na si Aji. Ai. Nanay, tatay. Anong nangyari sa akin? Mabigat ang sakit mo, 3 araw kang nakahiga. Buti na lang, buhay KPA. Pero, Pero ano? Nasugatan ang bato mo. Sa hinaharap, baka hindi ka na magkaanak. Ito ba ang kapalit sa ginawa ko? Tang King Lee. Dumalaw ba siya sa akin? Hindi. Easy Lindsay Yu? Wala rin. nag-miscarriage siya, nasa ospital pa, pero tinanggal na ang matris niya, kaya sa hinaharap, hindi na siya magkakaanak. Kung gayon, ay demanda natin si Lin Shu. Sa kasong pagpatay ng tao. Papasukin natin siya sa bilangguan. Siege. Nanay, tatay. Umuwi na muna kayo. Gusto kong mag-isa muna. Sage, alis na kami. Parang may mali sa nararamdaman ni Aia. Kausapin natin si King Lee. King Lee, kami ng nanay mo, ng tita mo, ay narito para humingi ng tawad. Tito, tita. Maupo kayo. Hindi nyo kailangang gawin ito. 7 taon akong kasal kay PG at sa loob ng 7 taong iyon. Itinuring ninyo akong tunay na anak. Wala kayong utang sa akin. Hindi nyo kailangang humingi ng tawad. Ang ginawa ni Aji sa iyo ay talagang sobra na. Nahihiya kaming harapin ka. King Lee, alam ka o. Nagkamali si Aji sa pagkakataong ito. Alam ni Aji ang kanyang pagkakamali, at ngayon, ipinakulong niya si Lin Shu. At higit pa rito, dati pa, walang pag-atubili siyang tumayo sa harap mo, at tinanggap ang saksak ni Lin Shu. Dahil dito, si Aji ay hindi na magkakaanak sa hinaharap. Mehel ka niya. King Lee, pwede ba? Pwede bang magkabati kayong dalawa? Tito, tita. Lagi ko kayong iginagalang. Pero ako at si PG, hindi na maaayos. Pero,
Nag-aalala kami sa kalagayan ni Aji ngayon. Ayaw naming pagsisihan niya ito habang buhay. Pwede bang isipin mo na lang? Dahil mag-asawa kayo dati? Siya ang nagloko sa ating pagsasama. Niloko niya ako at nagbuntis sa iba. Kahit na, alam kong kay Luting Shen ang bata. Nasaktan na niya ako ng husto. Hindi ko na kayang harapin siya ng mahinahon. Kingli, Wala nang pag-asa sa amin. Kapag nagkamali ka sa ilang bagay, wala nang bawian. Sige, King Lee. Sa huli, ikaw ang nasaktan. Sisiguraduhin kung hindi ka naguluhin ni Aji. Tito, tita. Ito ang shares ng PACE. Ibinabalik ko sa inyo bilang pasasalamat. Sa pag-aalaga ninyo sa akin sa loob ng 7 taon. Anak, hindi ka karapat-dapat kay PG. Ay, ang ganda-ganda ng asawa ko. Dapat bantayan ko ng mabuti, baka bigla na lang. May umagaw sa'yo. Grabe ang pag-aalala mo. Siyempre naman. Ikaw ang babaeng pinakahintay ko. Kung mawala ka pa, sino na lang ang kasama ko sa pagtanda? 7 taong pagsasama, nagtapos sa sakit at pighati. Puno ng sugat mula ngayon. Tapos na ang lahat sa akin at kay PG. Sa hinaharap, gusto ko lang ng masayang buhay kasama si Luting Shen. Hala, buntis ka pa't nag-inspeksyon sa trabaho. Ang daldal mo, dala ko ang lunch mo. Ang paborito mong chicken wings, luto ni Aya. Ibang-iba talaga kapag may asawang nagmamahal. Anong nangyari, mahal? Honey, parang manganganak na ako. Ano? Tara na. Pumunta sa ospital. Paumanhin po, sir, bawal pumasok ang mga kapamilya. Masakit siguro ang mga anak, no? Opo, Boss Lu. Pa-schedule mo ako ng ligation. Hindi na ako mag-aanak pagkatapos nito. Boss Lu, paano kung gusto pa ng misis na magkaanak? Eh di, huwag muna schedule. Ako na lang ang mag-iingat. Ingli, malapit ka ng mga anak. Ito ang aknos na inihanda ko para sa bata. Alam kong wala na akong karapatan na tumayo sa harap mo. Pahintulutan mo akong alagaan ka ng tahimik. Kung hindi ko pinalitan ang semilya noon, baka itong batang ito ay anak ko na at baka may pagkakataon kang bumalik sa akin. Zayang. Walang kung sakali sa buhay. Doktor, kamusta? congratulations, Boss Lu. Babae ang anak ninyo. Babae. Ayos. Magkakaroon na ng 2 prinsesa ang pamilya natin. Babae pala. King Lee, pesensya na. Nakita ko na ang anak natin. Kamukha mo talaga. Si PJ. Nanggugulo na naman siya. Hindi. Baka nagsisisi na talaga siya. Umalis na lang siya at iniwan ang gintong agnos at black card. Ang ampaw at adnos para sa anak natin. Naipaghanda ko na. Mas malaki at mas maganda kaysa sa kanya. Nagsiselos ka pa rin?
Tinanong ko na ang doktor, pwede ka nang umuwi ngayon. Mahal, 3 buwan na. Pwede na siguro, no? Pwede na siguro. Gusto mo ba ako? Eh di ipakita mo sa akin kung gaano mo ako kamahal.